Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Jingay. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa aking palayaw na Jingay. Laking Pangasinan po ako pero kasalukuyan akong naninirahan dito sa Bulacan. 28 years old na po ako ngayon at nangyari po itong storya ko noong teenager pa lang ako. Single mom na po ang mama ko dahil namatay si Papa. Sa isang aksidente noong 15 anyos pa lang ako, Kathy. Pangalawa po ako sa aming magkakapatid, Kathy G, at aaminin ko po na mahirap talagang lumaki nang hindi kumpleto ang pamilya. Kathy, aaminin ko po na nahirapan akong mag-adjust sa buhay simula nang mawala sa amin si Papa. Marami pong nagbago at napilitan din si Mama na magtrabaho sa Maynila para ma-survive namin ang pang-araw-araw naming magkakapatid. Lalo na at sabay kami ng ate ko na nag-aaral sa kolehiyo. Noong mga panahon na lugmok kami. Halos madepres ako ng kalungkutan, Kathy G. Hindi dahil nasanay ako sa buhay na parang isang kahig isang tuka. Parang riches to rags kasi ang nangyari sa aming buhay nang mawala si Papa. Idagdag mo pa na malayo sa amin si Mama. Sa sobrang kalungkutan ko, Miss Kathy, hindi ko namalayan na nahanap ko na pala ang comfort at kasiyahan na kailangan ko sa isang taong hindi ko kaestado sa buhay. At dito po magsisimula ang aking kwento. Guys, ingat kayo dyan ha. Baka malunod kayo. Medyo malalim pa naman dyan banda. Kanina pa puna ng puna sa mga tao to. Ayaw mo bang mag-enjoy na lang din? Ay, nag-aalala lang na naman ako. Baka di sana marunong lumangoy, di ba? Ay nako, lifeguard kasi rito yan sa resort si Piolo BFF. Kaya hayaan nyo na lang. Ah, ganun ba? Oo. Part-time job ko. Parang sobra mo namang minamahal yung trabaho mo. Medyo ang OA mo kasi sa swimmers. Grabe ka naman sa OA. Hindi ba pwedeng concern lang? Teka ha. Kilala nyo ba ang isa't isa ha? Hindi. Kailangan ko pa bang malaman yung pangalan niya, BFF? Ay, ala. Ibang klase rin pala yung pagkamaldita na ito. No? Ibang level. Kung ihagis kaya kita dyan sa 6 feet, miss. Hoy, tigilan mo nga yung kayabangan mo. Feeling tagapagmana ng resort, ha? Baka nakakalimutan mo. Lifeguard ka rito. Guys, tama na. Paawat naman. Piolo, ito si Jingay. Classmate ko sa irregular subject ko. Jingay, ito naman si Piolo, kababata ko. Ay, hi Jingay. Ang cute naman ng pangalan mo. Ay nako, lumayo-layo ka nga sa akin, Piolo. Baka mahampas kita dyan eh. Hindi pa talaga kayo magkakasundo, guys. Sayang, bagay pa naman kayo. Tigilan mo nga ako, BFF. Baka ikaw ang ihagis ko sa 6 feet eh. Kathy G, cute naman po si Piolo. Maputi, makinis ang balat, mabango, medyo chubby, at mukhang anak mayaman. Kaso nga lang, nayayabangan ako sa paraan ng pag-approach niya sa mga naliligo sa resort. Kaya hindi ko napigilan ng mga sungit at magtaray sa kanya. Dumagdag pa ang isipin ko para sa nalalapit na bayaran ng tuition fee ko, Kathy. Sobrang nakaka-stress at nakaka-frustrate po sa pakiramdam ang mamroblema kung saan hahagilap ng perang pambayad ng tuition, Miss Kathy. Kung kami or kung kani-kanino na po kami lumalapit para makahanap lang po na mauutangan. Minsan may nagpapautang, madalas naman po ay wala. Sobrang desperada na po ako kahit nahihiya ako. Kinapalan ko na po ang mukha ko na lapitan at utangan ng mga close friends ko para makabayad ng tuition para lang po
sa susunod na semester. Napatawag ka. Uy, hello BFF! Kamusta ka? Okay naman. Ikaw ba? Oh, Kasi bayaran na naman kasi ng tuition next week. Hindi pa kasi makapagpadala si mama. Nakakahiyaman BFF kaso hindi ko na talaga alam kung kanino ako lalapit kaya sa'yo ko naisip na magbaka sakali. BFF, wala rin eh. Alam mo naman, 3 buwan nang walang trabaho ang tatay ko. Ganun ba? Pasensya ka na BFF ha. Ano ka ba? Wala yun. Pasensya ka na rin ha. Kung meron lang din ako BFF, kahit ako na magpaaral sa'yo. Ay, siguro mag-stop na lang din ako sa pag-aaral ko muna BFF. Huwag naman BFF. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang maghanap ng mahiraman ha. Seryoso ka ba? Uy, salamat ha. Ano ka ba? Wala pa nga eh. Bakit ba? Gusto ko lang naman magpasalamat sa'yo eh. Naalala mo ba si Piolo? Yung sinungitan mo nung nag-outing tayo? Yung mayabang na lifeguard ng resort? O anong meron sa feeling na yun? Susubukan ko sa kanya manghiram ng pang-tuition mo. Ano ka ba? Nakakahiya pa rin yun, BFF. Matapos ko siyang sungit-sungitan, tapos bigla kong uutangan. Baka mamaya, pagtawanan pa ako ng mayabang na yun. Ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Magkano bang kailangan mo? 10,000. 10,000 lang pala eh. Kayang-kaya ni Piolo yun. O siya, call back kita pag okay na ha. BFF naman eh. Nakakahiya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin na ikaw. Kunyari, ako ang may kailangan ng pera, okay? Uy, Jingay! Ikaw pala yan. Ikaw na naman? Taray talaga. Pwede ba, huwag ka naman magsungit kahit minsan lang oh. Pwede naman. Basta hindi ko makikita yung pagmumukha mo. Napakamaldita naman talaga. Ay, nga pala. Enrolled ka na ba? Oo. Ikaw ba? Oo naman, syempre. Di good for you. Bagay sa'yo yung ganyan. Hindi nagmamaldita. Para kang anghel. Alam mo, bagay din sa'yo manahimik. Ano, free ka ba next week? Kasama si Trixie sa bahay namin. You can come if you want. Free naman ako, pero pag-iisipan ko muna kung pupunta ako ha. Sure, sige. Text mo lang ako pag G ka para masundo kita. Bang klase din. May pasundo-sundo effect pa. Teka, ano bang meron? Basta, punta ka na lang. Kathy G, sa tulong ng perang pinahiram sa akin ni Trixie, nakapag-enroll po ako para sa susunod na semester. Hindi ko na po muna inusisa kung kay Piolo niya nakuha ang pera dahil ang mahalaga sa akin noon ay hindi ako mapag-iwanan sa pag-aaral. Basta ang alam ko po, may utang na loob akong kailangang bayaran balang araw. Dahil mapilit po ang kaibigan kong si Trixie, napilitan po akong sumama sa bahay nila Piolo para makipag-hangout. Matapos po ang hangout na yon, mas naging malapit kami sa isa't isa ni Piolo. Mas nakilala ko siya ng lubos at nalaman ko po na hindi pala talaga siya lifeguard lang. Pamilya niya po pala talaga ang nagmamay-ari ng resort na yon sa Pangasinan. Nakakagulat, pero parang pinagtagpo kami, Kathy. Eto at close at magkaibigan na kami ng todo ni Piolo. Kathy G, sa araw-araw na magka-text kami ni Piolo, parang nauhulog na po ang loob ko sa kanya. Dahil pag kaming dalawa lang ang magkasama at magkausap, payapa po ang lahat para sa akin. Pero iniwasan ko pa rin naman na mahulog po ng lubusan sa kanya dahil
magkaiba kami ng estado sa buhay. Kumbaga para sa akin ay hindi kami bagay. Si Piolo, mayaman. Ako simpleng estudyante lang na nagnanais na makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa aking pamilya. Teka lang! Surprise! Anong meron? Bakit may pa-surprise? Bakit? Bawal ba akong bumisita? Hindi naman sa bawal, pero wala lang, hindi ko lang inaasahan. Napadaan lang. Halika, tuloy ka. Salamat ha. May dala pala akong donut at snacks. Aba, nag-abala ka pa talaga ha? Ang tahimik yata ngayon. Wala kasi yung mga kapatid ko. Jingay, Oh, patingin nga ng kamay mo. yoko nga. Baka pagtawanan mo pa mga kalyo ko sa palad ko. Saglit lang naman eh. Ano na naman ba kalokohan yan? Sige na kasi. Oh, ayan. Huwag mong pagtatawanan kung ayaw mong dumampi tong kamao ko sa'yo, ha? Uy, ano ba yung sinusulat mo? Huwag ka muna kasing tumingin. Bakit? Ano ba to? Ay, basta. Ano to? Will you be my girlfriend? So, Piolo. hindi kasi ako magaling sa mga speech. Hindi rin ako marunong manligaw na parang nasa pelikula. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ano? Ikaw yung gusto kong makasama sa araw-araw. Alam mo namang magkaiba tayo. Alam ko. Tsaka, maraming bagay yung hindi naman tayo nagtutugma. Maraming salungat. Maraming hadlang. Jingay, bakit ka ba kasi natatakot? Bakit ba masyado kang kampante? Kasi alam kong mas pagsisisihan ko pag hindi ko sinabi sa iyo ang nararamdaman ko. Hindi kita minamadali, Jingay, ha? Pero sana, bigyan mo naman ako ng chance. Jingay, Bakit? totoo ba yung nalaman ko? Kayo na ng Piolo na yun? Kala ko ba magkaibigan lang kayo? Bakit ba? May masama ba? Totoo ba o hindi? Oo. Ano bang iniisip mo? Mahal ko siya at saka masaya naman kami. Hindi sapat ang pagmamahal na yan. Ano bang alam mo sa tama at maling pagmamahalan, ate? Magkaiba kayo ng pananampalataya. At mayaman siya. Bakit? Relihiyon lang ba yung basehan para masukat yung pwede at hindi na napagmamahalan? Tignan mo nga yung sitwasyon sa buhay natin ngayon. Sa buhay nila. Hindi ko alam kung concerned ka ba talaga o ano ba, naiinggit ka ba, ate? Aba, alam mong kasalanan sa Diyos yung pagmamahala na yan. Isang kalokohan. Jingay! Alam mo, ewan ko sa'yo, te. Masyado kang feeling perfect tsaka anghel. Sige, bahala ka na sa buhay mo. Basta tandaan mo, binalaan na kita. Hindi nga relihiyon na makakapagdikta kung sino at kung sino ang hindi ko pwedeng mahalin. Kathy G, maraming beses kaming hinadlangan ng pamilya ko, lalo na ng ate ko sa pagmamahala namin ni Piolo. Dumating pa nga po sa punto na inaaway pa ni Ate Liza si Piolo para layuan ako. Nakakatawa nga, Miss Kathy, kasi dapat pa ngang mas humadlang sa relasyon namin ang side ni Piolo. Pero wala naman po akong naririnig na kahit anong pagtutol at pagkamuhi mula sa kanila. Magkaiba man po kami ng rehiyon, pananampalataya at paniniwala, iisa lang po ang sinisigaw at nararamdaman ng mga puso namin. Hanggang sa lumipas po ang oras, araw, linggo at panahon,
kami pa rin po ni Piolo. Kaso nahinto po ako ng ilang taon sa pag-aaral, Miss Cathy, dahil kinailangan kong magtrabaho para makatulong sa aking ina at ang mga nakababata kong kapatid. Ngunit nang dumating ang pandemic, napilitan din po akong huminto sa pagtatrabaho at doon po nagsimula na magsama kami ni Piolo sa iisang bubong dahil inabutan po ako ng lockdown sa kanila. Hindi naman po tumutol ang mga magulang ni Piolo na magstay ako sa kanila habang quarantine. Bagkus po ay tinanggap nila ako ng buong buo na para bang tunay na nilang anak. Kain na oh. Masarap yan. Specialty ni Mama yan, Jingay. Ang bango po ah. Anong taon ka nahinto sa kolehiyo, Jingay? Second year lang po, Tita Clarita. Kaso hindi ko rin po natapos yung semester. Gusto mo pa bang mag-aral ulit? Kung may pagkakataon po sana. Kaso ilang taon na rin po kasi yun eh. Masyado na po sigurong late. Uy, ano ka ba? Wala namang pinipiling edad yung edukasyon. Wala niyang limitasyon, no? Hanggang may pagkakataon pa, mag-aral ka. Para sa future nyo rin ni Piolo yan at para sa sarili mo. Malapit na enrollment. Papa-enroll ako? Oo, kami na ang bahala. Para sabay kayong makapagtapos ng pag-aaral ni Piolo. Nakakahiya naman po, Tita Clarita. Sobra-sobra na po yung kabutihan nyo sa akin. Ano ka ba? Wala yan. Para ka na rin naming anak. Yan ang lagi mong tatandaan. Maraming salamat po, Tita. Walang anuman. Basta gagalingan mo, ha? Ang mahalaga, makapagtapos kayo ni Piolo. Huwag po kayong mag-alala, Tita. Gagawin ko po yung best ko. Mabuti yan. Para makatulong ka ulit sa kapatid mo tsaka sa mama mo. Nakakabahan ako. Huwag kang kabahan. Ano ba? Pasado yan. Ito, ayan, ikaw yan, di ba? Dentista na ako! Congratulations, Piolo! Sobrang saya ko para sa'yo at para kay Jingay. Dentista na yung mahal ko. Pareho na kayong may lisensya ni Jingay. Pwede na bumuo ng pamilya. Excited naman masyado, Ma. Hindi ba pwedeng mag-ipon muna kami ni Jingay? Oo nga po, Tita. Darating din tayo dyan, Ma. Kalma lang. Alam mo naman, nagkakaedad na ako kaya nagmamadali. Cathy G., ngayon po isa na akong ganap na pulis at si Piolo naman ay isa ng ganap na dentista. Marami man ang naging pagsubok sa aming relasyon, napatunayan po namin na walang imposible kapag may tiyaga, pananampalataya at tapat na pagmamahalan. Ang dating simpleng pangarap ay isa na ngayong katotohanan, Cathy. At ang bawat tagumpay na aming natatamasa, dala-dala namin ang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, relihiyon o opinyon ng ibang tao. Kung hindi sa kakayahang magsakripisyo, umunawa at manatili sa isa't isa hanggang sa dulo. Salamat po muli sa pagpili ng aking kwento, Miss Cathy. Umaasa po ako na magsisilbi itong inspirasyon para sa mga tagapakinig niyong umiibig at nagmamahal sa mga taong tingin nila ay hindi nila kapantay sa buhay. Muli, Cathy G., ako po si Jingay at ito po
ang kwento ng pag-ibig namin ni Piolo. Maraming salamat and may God bless us all. Sincerely yours, Chingay. Love Me, Kathy G.